Magandang araw sa ating lahat. Para sa mga nais mag-avail at magkaroon ng kopya ng aming PowerPoint presentations, kasama ang daily lesson plan, summative at term exam, mag-message lamang sa aming Facebook page sa link na makikita sa comment section. Magandang araw sa ating lahat. Sa pagkakataong ito, ating tatalakayin ang interaksyon ng demand at supply at kung paano nagtatagpo ang mamimili at producer sa pamilihan. Sa pagtatapos ng ating session, kaya ninyong ipaliwanag ang ugnayan ng presyo sa quantity demanded at quantity supplied. Suriin ang market schedule upang maihambing ang quantity demanded at quantity supplied. Tukuyin kung alin ang mas mataas sa bawat presyo at pahalagahan ang maingat na pagdedesisyon ng mamimili at producer. Magkaroon muna tayo ng balik-aral tungkol sa mga kilos sa pamilihan. Ano ang maaring mangyari sa quantity demanded kapag bumaba ang presyo ng notebook mula 50 pesos tungong 30 pesos? Ano naman ang mangyayari sa quantity supplied kapag tumaas ang presyo ng isda mula 30 pesos tungong 50 pesos? At mas marami ba o mas konti ang maaring gustong bumili kapag bumaba ang presyo ng isang produkto? Pumili ng sagot at ipaliwanag sa isang maikling pangungusap. Anawain natin ang demand. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na nais at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo. Sa karaniwang kalagayan, kapag bumababa ang presyo mula 50 pesos tungong 30 pesos, mas maraming dami ang nais at kayang bilhin. Halimbawa, kapag bumaba ang presyo ng school supplies, maaring mas maraming estudyante ang bumili nito. Ang supply naman ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na nais at kayang ipagbili ng producer sa iba't ibang presyo. Sa karaniwang kalagayan, kapag tumataas ang presyo mula 30 pesos tungong 50 pesos, mas maraming dami ang nais at kayang ipagbili. Halimbawa, kapag tumaas ang presyo ng isda, maaring mas maraming isda ang handang ipagbili ng mga nagtitinda. Sa pamilihan, nagkakaroon ng ugnayan ang mamimili at producer. Magkaiba ang kanilang layunin, ngunit pareho silang naapektuhan ng presyo ang dami ng nais nilang bilhin o ipagbili. Ang presyo ay nagsisilbing hudyat sa mamimili at producer tungkol sa kalagayan ng pamilihan. Ang pagbabago nito ay maaaring magbago sa dami ng nais bilhin at dami ng nais ipagbili. Halimbawa, kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, maaaring mabawasan ang gustong bilhin ng mamimili habang mas nahihikayat ang producer na magbenta. Tingnan natin kung ano ang nangyayari kapag mababa ang presyo mula 50 pesos pababang 30 pesos. Baka mas maraming mamimili ang mahikayat na bumili habang mas konting producer ang handang magbenta. Dahil dito, nagbabago ang paghahambing ng quantity demanded at quantity supplied sa pamilihan. Halimbawa, kung ang isang notebook ay dating 50 pesos ngunit naging 30 pesos, maaring mas maraming estudyante ang gustong bumili nito. Sa kabilang banda, kapag mataas ang presyo mula 30 pesos pataas ng 50 pesos, maaring mabawasan ang dami ng nais bilhin ng mamimili, habang maaring dumami ang nais ipagbili ng producer. Dahil dito, nagbabago rin ang paghahambing ng quantity demanded at quantity supplied. Halimbawa, kung tumaas ang presyo ng isang produkto mula 30 pesos tungong 50 pesos, maaring mabawasan ang dami ng gustong bilhin ng mamimili. Ang interaksyon ng demand at supply ay tumutukoy sa patuloy na ugnayan ng nais bilhin ng mamimili at nais ipagbili ng producer sa iba't ibang presyo. Sa paghahambing ng quantity demanded at quantity supplied, mas maunawaan kung ano ang maaring kalagayan ng pamilihan. Halimbawa, sa palengke, maaring maraming mamimili ang naghahanap ng murang isda habang tinitimbang naman ng mga nagtitinda kung ilang isda ang kanilang ipagbibili sa presyong iyon. Subukan natin ang halimbawa sa presyong 10 pesos. Ang quantity demanded ay 50 unit habang ang quantity supplied ay 10 unit. Ibig sabihin, ang quantity demanded na 50 unit ay mas mataas kaysa sa quantity supplied na 10 unit. Mas maraming nais bumili kaysa sa nais ipagbili sa presyong ito. Suriin natin ang market schedule. Sa presyong 10 pesos, ang quantity demanded ay 50 at quantity supplied ay 10. Sa presyong 20 pesos, ang quantity demanded ay 40 at quantity supplied ay 20. Kaya mas mataas ang quantity demanded kaysa quantity supplied. Sa presyong 30 pesos, ang quantity demanded ay 30 at quantity supplied ay 30. Sa presyong 40 pesos, ang quantity demanded ay 20 at quantity supplied ay 40. At sa presyong 50 pesos, ang quantity demanded ay 10 at quantity supplied ay 50.
Subukan nating tukuyin kung alin ang mas mataas sa pamamagitan ng paglalagay ng symbol na mas mataas, pantay, o mas mababa. Sa presyong 20 pesos kung saan ang quantity demanded ay 40 at quantity supplied ay 20, ang sagot ay quantity demanded ay mas mataas kaysa quantity supplied. Gawin rin natin ito sa presyong 30 pesos, 40 pesos, at 50 pesos. Mayroon tayong tatlong tanong sa bawat presyo na gagamitin natin bago sumagot. Una, ilang unit ang gustong bilhin? Ikalawa, ilang unit ang gustong ipagbili? At ikatlo, alin ang mas mataas? Quantity demanded o quantity supplied? Atin itong subukan gamit ang think, pair, at share. Sa presyong 20 pesos kung saan ang quantity demanded ay 40 unit at quantity supplied ay 20 unit. Alamin natin, alin ang mas mataas? Gaano kalaki ang pagitan? At ano ang ipinahihiwatig ng paghahambing? Para sa ating pangkatang gawain na market interaction chart, ang bawat pangkat ay pupuno sa chart gamit ang ibinigay na market schedule. Ihambing ang quantity demanded at quantity supplied sa bawat presyo at bumuo ng maikling hinuha tungkol sa kalagayan ng pamilihan. Ang mga papel sa pangkat ay tagabasa, tagakwenta, tagasulat, at tagapag-ulat upang makabuo ng kumpletong chart at 2 to 3 na pangungusap na pagsusuri. Ang mahalagang tandaan, hindi sapat na tingnan lamang ang presyo upang maunawaan ang kalagayan ng pamilihan. Kailangang ihambing ang quantity demanded at quantity supplied upang makita kung paano nagkakaroon ng interaksyon ang mamimili at producer. Bago tayo magtapos, sagutin sa 2 hanggang 3 pangungusap. Kapag mas mataas ang quantity demanded kaysa quantity supplied sa isang presyo, ano ang ipinahihiwatig nito tungkol sa kalagayan ng pamilihan? Ipaliwanag kung bakit.